bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay, lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisiil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw, may dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal, ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagdilingning, ang bituin at araw na kailan ba may di magdidilim, lupa ng araw ng malhaling pagsinta, buhay langit sa piling mo, aming ligaya ng pag may mang-api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Pakinggan po natin ang pambungad na pananalita ni kapatid na Edwin Zabala. Mga kapatid, mga kababayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Nagkakaisa at mapayapa tayong nagsasama-sama ngayon dahil sa iisa pong layunin. Ipahayag ang ating pakikiisa sa sambayanang Pilipino. Ano po ang nais nating ipakita sa milyon-milyong mga kababayan natin sa buong kapuluan? Nais po natin na ipakitang kaisa nila tayo. Handa tayong isatinig ang kanilang damdamin, ang kanilang mithiin para sa isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas. Bakit po? Sapagkat naniniwala tayong ang kapayapaan at ang pagkakaisa kailangan, mahalaga sa pag-unlad po ng ating bansa. Ano naman po ang nais nating iparating sa mga namumuno sa pamahalaan? Gusto po nating ipaalam sa kanila na inaasam natin ang mabuti, ang epektibong pamamahala sang-ayon po sa mga ninanais, pinapangarap at totoong kailangan nating mga mamamayang naghalal sa kanila sa tungkulin. At batay na rin po sa kanilang ipinangako noong nakaraang halalan. Hindi lamang tayong mga narito po sa Quirino Grandstand dito sa Maynila ang natitipon alang-alang sa kapayapaan at pagkakaisa. Tulad po ng alam ninyo, itong isinasagawa nating National Rally for Peace ay pambuong kapuluan. Kasabay nating nagkakatipon ang napakakapal na bilang ng mga kababayan at kapatid natin sa 12 pang dako sa bawat rehiyon. 5 lugar po sa Luzon, 4 sa Kabisayaan at 4 po sa Mindanao. Hindi lamang po lumabas sa mga lansangan upang magpahayag ng pakikisa para sa kapayapaan at sa kapakanan ng ating bansa. Marami po sa ating kababayan ang nakikiisa rin sa paraang nanonood sila sa kanilang telebisyon, sa kanilang computer monitor o cellphone o anumang gadget na gamit nila. Maraming salamat po sa kanilang suporta at maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi lamang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang nagkakaisang sumama rito. Marami pang ibang grupo, marami pang ibang samahan ng mga kababayan nating Pilipino ang kasama sa mapayapang pagtitipong ito. Kaisa po natin sila na nagsusulong ng pambansang kapayapaan at pagkakaisa. Kaya muli po,
Maraming salamat po sa inyong lahat. Bagamat may kani-kanyang opinyon ng iba't ibang tao sa isang partikular na isyu sa buhay o iba't iba man ang kalagayan sa buhay o interes, subalit sa layunin po na ipagmalasakit ang kapayapaan, ang kapakanan, ang kaunlaran ng ating bansa, tayong lahat ay nagkakaisa. Tinatanong po namin kayo, nagkakaisa po ba tayo o hindi? Ano po sagot ninyo? Karapatan po nating mga mamamayan ang ganitong pagkilos. Ito po ay protektado ng ating saligang batas. Nagkakaisa tayo ng damdamin at isipan na isagawa ito. Inuulit po namin ng may kapayapaan at pagkakaisa. Ito po ay para sa kapakanan ng nakararami at ng kabuuan ng ating bansa. Baka naiisip ninyo o itinatanong ninyo, ano po ang hinahangad natin na ibunga ng pagkilos nating ito? Hindi lamang po ang magtulungan ang mga lider ng ating gobyerno, kundi ang pagtuunan nila ng pansin ang kapakanan ng ating bansa sa ikalulutas po ng mga problemang kinakaharap ng mga mahihirap na mga kababayan na pinalalala pa ng korupsyon, mga kalamidad, kriminalidad, bangayang pampolitika at iba pa. Ang mga ito po ang dapat ay pagsikapang bakahin ng ating pamahalaan. Kaya ang sinusuportahan natin ay ang pagkakasundo. Pakiulit nga po mga kapatid, mga kababayan, ano po ang sinusuportahan natin? Pagkakasundo, hindi po mga bangayan, bintangan at sariling interes. Ang nais natin ay ipagpauna ng mga namumuno sa pamahalaan ang mga kapakanan at ikabubuti ng mas nakararami bago ang pamumulitika. Gusto po nating iparinig sa mga nasa pamahalaan ang damdamin ng sambayanan. Gising kami! Pakiulit nga po! Gising kami! Pakiulit po ulit! Gising kami! Hinihintay namin ang paglilingkod ninyo sa kapakanan naming mga simpleng Pilipino. Hindi ang pagsusulong ng mga bagay na hindi makagagaan sa buhay ng mga kababayan natin. Mamaya po, abangan nyo, higit pang lilinawin ng mga kasama nating magsasalita ang nagkakaisang layunin natin. Kaya payapang nagkakatipon-tipon tayo ngayon. Mabuhay po ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang mamamayang Filipino! Marami pong salamat sa inyo. Pakinggan po natin ang susunod na magsasalita, si kapatid na Romel Topacio. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang hapon din po sa lahat ng ating mga kaibigan at mga kababayan. Narito po tayo ngayon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan, iba't ibang relihiyon, mga samahan, at mga sangay ng pamahalaan para po magkaisa sa isang mapayapang pagkilos. Ang pagtitipon nating ito ay isa pong konkretong pagpapakita ng ating suporta sa pahayag ng Pangulo
ng Republika ng Pilipinas, kagalang-galang Ferdinand Marcos Jr., sa kanyang pahayag na hindi siya sumasang-ayon sa isinusulong na impeachment laban sa pangalawang Pangulo, Sara Duterte. Panoorin po muna natin ito. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Naniniwala po kami na ang opinyong ito ng Pangulo ay para po sa kapakanan ng bansa at ng sambayanang Pilipino. Ang ganitong posisyon ay hindi lamang po nagpapakita ng malasakit, kundi ng malinaw na pag-unawa sa mga tunay na pangangailangan ng ating bansa. Ano po ang sabi ng Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa planong impeachment ng ilang samahan laban sa pangalawang Pangulo?